Welcome back to DA Wired. So for today's video, papakita lang ko lang kung paano magpalit ng battery ng ating mga remote keys sa mga sasakyan. So we have a pair of keys here ng ating Hyundai Starex. Parehas po siyang lowbat and sobrang inconvenient kapag lowbat siya. So bumili ako nitong battery, CR1620 yung code ng battery. I think this is medyo standard dun sa karaniwan ng mga batteries, pero might as well kung bibili kayo or before kayo bumili, buksan nyo na and para makita nyo kung ano talaga yung code ng battery ng susi ninyo. Anyway, papakita ko naman kung paano magkalas ng susi ng ating mga sasakyan. So basic tools lang to. Ito yung maliit na mga Phillips screw. So papakita ko lang. So yan, unscrew mo lang siya and mamaya bubuksan natin yung pinakasusian. So ito, I suggest gumamit din ngayon ng ganito yung tela para if ever na may mahulog na part, mabilis nyo siyang makikita. Okay, so try nating bukain yung pinakasusi and parang hindi magandang gamamit noong cutter, so ito na lang ang gagamitin natin para medyo matigas. So ito, so hanap lang kayo nung parang part na mabubuka mo yung pinakasusian. So sa umpisa hindi siya masyado madali kasi baka magkaroon ng damage yung key or magkaroon ng bungi yung plastic. So kung maselan kayo, so hanap talaga kayo ng pwesto kung saan mo siya bubukain. So in our case, ito nakakita tayo ng pwesto and unti-unti mo lang siyang bubukain. Huwag niyong bibiglayin kasi baka mamaya maputol yung pinaka-clip. So ganito yung makikita nyo sa loob nun. Siguro iba-iba siya kada susi, pero most likely almost the same lang. So ito, gamit tayo ng cutter para aangatin natin yung parang mga clip nya. So yan, dahan-dahan nyo lang iaangat yung clip para hindi naman siya matanggal agad or para hindi siya maputol. So yan, so angat nyo lang and then unti-unti nyo lang ibubuka din yung pinakano. So as you would see, walang clip itong last part kasi nung binuksan ko to nung nagpunta ako sa store dati, nung naisipan ko kung paano bumili nung bibili ako ng battery, naputol siya kasi ang gamit ko nun is makapal na tool pang angat ng clip. So yan, as you would see, matatanggal mo siya, mabubuka and makikita mo na ngayon yung battery na kailangan mo palitan. So tandaan nyo na lang kung paano yung pinaka pwesto ng battery kasi may baliktad siya. So as you would see kanina, nakahiga yung battery. So yung pinaka-code nandun sa may pinakalikod. So para hindi rin kayo malito, no? Okay, so ngayon buksan na natin tong ating ipapalit na battery and ikabit na natin. Tapos i-assemble na ulit natin. So mura lang tong battery na to. If I'm not mistaken, wala pang 200 yung isang 5 battery na yon. So magagamit mo talaga siya ng matagal. Tapos maitatabi mo pa yung mga reserba. Tagal ko na ngang pinlanong palitan to, pero ewan ko, for some reason nakakatamad naman talaga. And then pag nagtatanong ako sa mga Mr. Quickie, mga ganun, or sa mga palitan ng relo, yung battery ng relos, hindi daw sila nagpapalit ng ganyan. And pag siguro din naman sa mga car accessories, I doubt naman na mura silang magsisingil, pero hindi rin natin sure. Pero since mura lang naman siya and madali lang naman siya, might as well tayo na lang ang gumawa. So yun, napakita ko na ngayon kung paano ibalik yung ating remote. So yan, i-make sure mo na lang na mag-fit lahat. Tapos kung may pindutan siya dyan sa gilid, kagaya nitong ginagamit nating sample, so make sure mo na lang na naka-fit. Ayan, tapos ibubuuin na lang natin. Para ka lang nagbubuo ng laruan na ito. So hindi naman siya ganun ka-complicated. Make sure lang na maayos yung mga fit. Kasi minsan may pagkakasunod-sunod kung paano siya ikakabit. Kagaya nito, meron siyang parang magnet. So kailangan may mauunang part bago mo siya ikabit. So pero ma-figure out mo yan kasi madali lang naman. So hindi naman siya parang kailangan talaga ng sobrang skilled na tao para magawa mo siya. So tingnan natin ba't ayaw mag-fit. Tignan ko lang kung bakit. Hindi pala, nakaangat pa pala yung isang part ng mga clips. So tignan natin kung mag-fit na ngayon. Yan, so parang hindi naman siya ganun kahirap gawin.
And if you would notice, itong video natin, almost walang cuts to. Pero it would only take you like around 6 minutes to do the entire thing. So, kung tumagal man ng 15 minutes, so ano naman. So, try mo na rin. Baka mamaya, ganyan lang pala yung problema mo and tagal mong tinitiis na walang remote. Tapos, lalo kung may alarm yung sasakyan mo, ang hirap niya kasi isususi mo tapos tutunog yung alarm pagpaandar mo ng sasakyan, or yun na nga, yung pinaka-convenience na lang paglalabas ka, papasok ng sasakyan, isususi mo instead na pipindutin mo na lang. So, yun lang naman. Ito, so higpitan na lang natin and tignan natin kung gagana. So, tignan natin, daling ko muna kayo sa labas. Tapos yan, nakikita nyo naman umiilaw. Pero for some keys, walang ilaw eh. So, tignan natin kung gagana, no? So, ito. So, pakita ko na lang. And, ayun, gumagana siya. So, ganun lang po kadali. So, kung ganyan man yung case nyo, try nyo to. And, again, thank you so much for watching DIY Wired. Ayos.